Yan, so magandang hapon po, magandang gabi saan man kayong panig ng mundo na naroroon ngayon. So ngayon pag-uusapan natin how to build your own future and how to take control of your own money. So before we start, magdasal muna tayo, The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. So ako po ang inyong speaker for today. For tonight, my name is Marietta Quinto. I'm a certified public accountant by profession. I'm also an associate financial planner. Mahigit 15 years na po akong CPA. Naging OFW po ako for 7 years and nung 2020, February 2020, ako po ay nakapag-for good na sa Pilipinas. So member na po ako ng IMG since October 2018. Ang purpose ko dati kaya ako sumali sa IMG is gusto kong magkaroon ng Kaiser. So gusto ko pong magkaroon ng ipon kasi sa 13 years na pagtatrabaho, wala po akong naging ipon. And I'm proud to say na IMG changed my life. So mahigit 8 taon na po ako dito sa IMG at malaki na po yung pinagbago ng aking financial life mula nung nandito na po ako. Kayo po ba? Bakit po ba kayo nandirito sa ating class ngayon? Ano ba yung mga ini-expect po ninyo? At bakit ba kailangan natin ng financial literacy? So unang-unang challenge natin sa buhay na pwedeng na-experience natin ano po, yung uncertain labor market. So wala pong kasiguraduhan ng ating mga trabaho. So anytime pwede tayong mawalan ng trabaho kahit po permanent pa yung status natin. Bakit? Pwede anytime pwedeng magsara yung kumpanya, 'di ba? At katulad ng nakikita nyo, yung mga manufacturing jobs dito sa Pilipinas, unti-unti yang lumilipat na ibang bansa, lalong-lalo na ngayon na mahal na lahat ang bilihin dito sa Pilipinas. Yung ibang mga fast food chain, niyakap na po nila ang technology. So kahit KFC, meron na silang kiosk, doon ka mag-order at magbabayad ka na lang sa cashier. So nabawasan na po yung manpower or yung trabaho na para sana sa ating mga kababayan. Pangalawa po yung low savings. Bakit? Dahil po sa mahirap yung buhay, mababa yung sahod, mataas yung living expenses, hindi po talaga nakakaipon at ang karamihan po ay nagkakaroon ng maraming utang. Ngayon, kakahabol nating magbayad sa utang, 'di ba? Madalas hindi natin namamalayan, nagkakaedad na po tayo. Base po sa Senior Citizen Survey, ginawa po ito noong 2016, so 40% are dependent on their children. Kapag nag-retire, ang ginagawang retirement fund ay yung mga anak. Merong mga inabandona ng kanilang mga anak, walang sarili lang nila yung aasahan nila and some are relying on pension. So mabuti po kung may pension, paano kung wala? And only 2% are financially independent. So panahon na po para baguhin natin ang ating nakasanayan sa buhay. Pangatlo ay yung high cost of education. So kung kayo po ay may mga anak na maliliit pa lang ngayon, so darating po ang panahon na yung tuition fee doble na po yan. So paano kung kumikita pa rin tayo ng minimum pagdating ng panahon na yon? So mataas na yung tuition fee, hindi na po natin ma-afford na magpaaral ng anak. Sa private school, magkano na yung tuition fee? This is in 2016, 10 years ago, 1 million. Sa public, 400,000. Pero baka ngayon sa public, mga 1 million na rin, di ba? Dahil sa inflation. So the fourth is increasing cost of living. So damang-dama po natin ngayon. Kaliwat kanan yung pagtaas ng presyo. Mahal ang gasolina, mahal ang bilihin, mahal yung LPG, lahat po nagmahal na, pero yung sweldo po, ganun pa rin. So ngayon, paano na si Juan de la Cruz? Paano natin i-cope yung inflation kung
yung ating aasahan lang ay ating sahod. So napapanahon na po para magdagdag tayo ng income dahil hindi po talaga sapat yung ating kinikita. Okay? So dito sa IMG matututunan natin how to be your own money manager. So yan po ay natutunan ko lang dito sa IMG and because I understand how money works, ang tinatrabaho ko po ngayon is papaano mag-work yung money for me in the future. Okay? So yung atin pong pagtatagumpay, hindi po yan nakasalalay sa employer natin o sa gobyerno natin. Tayo lang po ang pwedeng kumontrol, tayo lang ang pwedeng magmalasakit sa ating pera. So ngayon, kumikita ka ng pera, kailangan kahit papaano magtabi ka ng kaunti. And kapag consistent mong ginagawa yan, you can accumulate your money and of course, kailangan mong protektahan once you accumulate. Yan, so lahat yan ay matututunan natin. So may libreng financial check-up po tayo. You can ask the person na nag-invite po sa inyo dito para mag-schedule ng one-on-one financial coaching. Libre po yon. Wala pong hihingi na bayad sa inyo. At least makita nyo po kung saan may kulang, kung ano yung pwedeng gawin. Yan, so tutulungan po namin kayo ng libre. So dito po sa IMG, meron tayong 4 financial concepts na dinidiscuss. So unang-una na po dyan yung X-curve concept. Ito yung X na hindi ka mapapaiyak, no? So this is the X na sumasalamin ng buhay mo. So may dalawa tayong linya. So responsibility and the money line. So makikita mo naman po na habang bata pa, malaki yung responsibilidad natin. Tayo ang gumagastos sa pang-araw-araw na konsumo, pang-araw-araw na gastos, tubig, kuryente, pagkain, education na plan, o kung meron kayong car plan, mortgage, sa lahat po yan, di ba? Ngayon, nakasalalay dyan yung ating income from work. So, we are actively working for money. Hindi tayo pwedeng mag-resign kasi mawawalan tayo ng trabaho. Mawawalan ng income, paano yung pambayad sa bills? Yan. So, sabi dito sa ating X-curve concept, habang bumababa or nababawasan yung ating mga binabayaran, dapat po tumataas yung savings natin. Para pagdating po ng retirement, we are relying on income. Kasi kahit retire na po tayo, magbabayad pa rin tayo ng wifi, ng tubig, ng kuryente. So paano kung wala na tayong trabaho during that time, di ba? Saan natin kukunin yung pambayad sa ating mga fixed expenses o pagkain, 'di ba? Hindi naman pwedeng dahil retire na hindi nakakain, 'di ba? So lahat 'yan kailangan pa rin nating i-sustain. So ang goal po natin is we are living on interest. The money is working for us by the time na dumating tayo sa retirement. Okay? But sa gitna ng buhay natin, merong if. Ano yung if? What if we die too soon? Paano yung pamilya na umaasa sa atin? So ano ba yung sagot dyan? Life insurance. So life insurance, yan po yung ginagamit or yan yung magiging tugon sakaling na kunin agad tayo ni Lord or yung breadwinner natin ay kunin agad ni Lord. So what if we live too long? Paano naman kung mahaba yung buhay natin, 80 plus na tayo, di na tayo makapag-work, who will take care of us? Paano kung hindi na tayo alagaan ng pamilya natin? Paano kung wala tayong pera? Ano yung magiging sagot dyan? Kailangan mo ng investment and long-term care. Kaya pinag-aaralan natin to para pwede nating paghandaan yung future natin na secured pa rin tayo. Okay, so ang ating pangalawang concept is solid financial foundation. So ano po ba itong solid financial foundation? Like building a house, you have to build from the ground up. So ito yung pagkakasunod-sunod ng ating dapat na alalahanin or dapat nating i-consider kapag nagbi-build tayo. So una, healthcare. Or meron tayong short term at saka long term, we will discuss later on kung ano yung pagkakaiba nila. So kailangan meron tayong protection or life insurance, lalong-lalo na po yung mga tao or yung mga breadwinner, yung may mga umaasa po sa atin. So ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang,
paano ba tayo makakaiwas or paano ba natin unti-unting mababayaran yung pagkakautang natin. So meron pong class or meron pong seminar para dyan. Libre lang kapag member ka po ng IMG. And next, emergency fund. Kasi lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang daming emergency. Paano kung wala tayong fund? Eh di emergency lang yung meron tayo, di ba? So hindi naman natin pwedeng gawing emergency fund yung kapitbahay natin o yung kaibigan natin. So kailangan meron tayong funds 3 to 6 months kapag single ka. So kapag naman may pamilya, dapat 6 to 12 months ng ating monthly expenses. Para kung mawalan ng trabaho, habang naghahanap ng trabaho, merong panggastos. Saan ba natin pwedeng ilagay yan? So pwedeng sa bangko, sa money market fund, pwede rin dun sa mga bonds, yung short term lang. And the last is investment. So bakit po last yung investment sa ating solid financial foundation? Kasi yung investment, yan po ay matagal bago lumago. So kailangan niya ng time to grow. So kailangan hindi mo siya gagambalain during our time na may mga emergency. Kasi may tendency na malugi ka kapag dyan mo nilagay yung mga ekstrang pera mo at wala kang emergency fund. So didiscuss natin yan isa-isa. Yan. So saan ba pwedeng maglagay ng inyong investment? So you can invest in real estate, pwedeng sa mutual fund, pwedeng sa stock market. So saan ba pwedeng gamitin yung mga investment natin? So pwedeng nag-i-invest ka to have your retirement fund, pwedeng sa dream house mo, or pwedeng sa child's education. Basta matagal pa po, 5 years and above. Okay? So paano natin mas mabilis na mabibuild ang ating solid financial foundation? So bottom po natin makikita natin yung increase cash flow. So paano ba natin i-increase ang cash flow natin? So the first is titingnan mo kung ano yung passion mo sa buhay. Kung mahilig ka magtinda-tinda, go on. Yun yung i-pursue mo para magkaroon ka ng extra income. Pero kung may passion ka to help other people, pwede mo rin pong gawin yung business dito sa IMG. Meron po kami ditong business opportunity program na pwede naming mag-guide, pwede ka naming mag-guide para pwede mo rin siyang gawin to earn extra. The third concept is the abundance formula. So dito po sa IMG, ina-adapt po namin yung 10-20-70 rule. So ano ba yung ibig sabihin yan? Kapag tayo po ay kumita, that's 100%. Ang una po nating babawasin dyan is 10% para sa ating tithes. Pwedeng bigay mo sa simbahan, itulong mo sa iyong kapwa, ibigay mo sa iyong mga magulang. So yun po yung 10% allocation. Then the 20% allocation na dapat mong uunahin bago ka gumastos is paying yourself. Kasi unang-una, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung napapagod. Ngayon, kailangan mo magtira ng 20% para sa'yo. Saan mo ba ilalagay yung 20%? So pwede mong i-allocate yan. Pwede ka mag-strategize, mag-diversify, pwede mo ilagay yung 20% sa Kaiser Long-Term Care, yung matitira pwede mo ilagay sa mutual fund, yan, so pwede mong pambayad ng insurance. So ikaw po yung magde-decide kung ano yung pwede mong gawin sa 20% and the rest, the 70% will be allocated for your everyday expenses. Yung pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pambayad sa utang, pang-allowance, pambayad sa mortgage, and all other things na ginagawa sa araw-araw. Ngayon, paano kung kulang? So that's the time po na maghanap ka ng other income or yung extra aside from your work. Okay, so ito yung mga example, paano tayo makakatipid. So ikaw ba ay mahilig mag-soft drinks? Or mahilig ka bang bumiling kape? Mahilig ka bang mag-load na hindi mo naman nagagamit, nag-expire na lang? So for example na lang, you are spending 1,000 pesos bill per month. So yung 1,000, kapag natipid mo yan, meron ka ng 12,000 sa isang buwan at kung i-invest mo yan sa 12% for 20 years, meron kang 1 million. So just imagine mo yung 1,000 pesos per day mo in 20 years naging 1 million. So wala kang ginawa, nagtipid ka lang.
'Di ba? So do you know that investing 33 pesos per day or 1,000 pesos per month for 30 years, you will have 3.5 million. So effortless pala na maging multimillionaire, no? Basta marunong ka lang mag-save at mag-invest. So you have to listen dun sa mga taong naging successful na sa investing and also yung consistent na ginagawa, yung disiplina. Yan. So, paano ba mangyayari yan? I-explain po natin yan through the magic uh, of compounding interest. So, ganyan po yung ginagamit ng mga financial institutions natin. So, ito pong Rule of 72, sabi nga ni Albert Einstein, is eighth wonder of the world. So, kapag naiintindihan mo, ikaw yung kikita as an investor. Kapag hindi mo naiintindihan at palautang ka, you will pay for it. 'Di ba? So ano ba yung Rule of 72? Simple lang po ito. Dito mo malalaman kung ilang taon dodoble yung pera mo when you know the interest rate na ino-offer sa'yo ng financial institution. Like for example, 72%, inopera ka ng 1% for the time deposit. So every 72 years, yung 100,000 mo pwedeng maging 200,000. So ganun lang po siya kasimple. Okay, so this is the example ng ating compounding interest. So we have 4%, 8%, and 12%. So as you can see, nagsimulang mag-invest at the age of 20. Okay, for example, si Maria, si Lorna, at saka si Fe. Okay, so si Maria, meron siyang 100,000. Lahat sila tigwa 100,000. Dahil si Maria, hindi niya alam kung paano mag-invest, okay na sa kanya yung 4% per year. So every 18 years, dodoble yung pera niya. Pagdating ng 56 years old, meron siyang 400,000. So ngayon, si Lorna naman, mas nakapag-aral siya ng konti about financial instrument, inigrab niya yung 8%. So every 9 years, dumodoble yung pera niya. So kung makikita mo yung difference of the computation, yung 100,000 ni Lorna, nung 20 years old siya, naging 1.6 million at the age of 56. So pare-pareho sila ng pera, pare-pareho sila ng time frame, pero ang laki ng difference ng kanilang kinita. Bakit? It's because of their financial knowledge, di ba? Because of the magic of compounding interest. And si Fe, dahil naging part siya ng IMG, natutunan niya kung paano mag-invest sa mutual fund, no, sa stock market, yung 100,000 niya at the age of 56, naging 6.4 million. Just imagine mo, it is 16 times no naging pera ni Maria. So, malaki yung magiging difference once you have the financial knowledge. Yun lang po yung key takeaway natin dito sa ating example. Yan. So, ito po yung mga pre-computed natin. So, for example, you invest 1,000 pesos for 15 years. So, at earning 12%, meron kang 504,000 after 15 years. Eh, paano kung nilakihan mo, ginawa mo 2,000? So, at 20 years earning 12%, you have 1.9 million. So, ganun lang po siya kasimple. Ang kailangan lang natin gawin dito, we have to invest consistently at saka dapat long-term ang inyong mindset. So, introduce natin sa inyo yung ating mutual fund. Paano ba nag-work yung mutual fund? So, ang mutual fund po, tayong mga investor, small investors, or tinatawag na retail investor, tayo ay mag-i-invest. For example, I have 1,000 pesos and you have 1,000 pesos, ini-invest natin siya sa mutual fund. So, they will pull our money, iipunin nila yan, and the fund manager will invest our money into the stock market or the securities. Bibili sila ng Jollibee, PLDT, BPI, or BDO, Smart. So, lahat ng mga publicly listed na mga stocks. So, it will generate an income. So, paano? Nagbibigay po yan ng dividends, cash dividend, or stock dividends, quarterly or semi-annual, depende po sa declaration ng isang kumpanya. Yung ma-generate nilang income from there, hindi siya ibabalik sa atin. So, the fund manager will reinvest that one. No, it will be reinvested hanggang lumaki yung pera natin.
Kaya pabalik-balik lang yung cycle na yan. Yan. So ano ba yung advantage? Bakit tayo mag-i-invest sa mutual fund? First, professionally managed. Kasi po mga eksperto sa stock yung ating mga fund managers. Babakas tayo dun sa pag-invest nila. So potentially higher returns. Bakit? Kasi po, mas konti lang po yung charges na nai-incur kapag millions na yung ini-invest. Low capital requirement kasi kahit 1,000 pesos, pwede ka magsimula. And then, subsequent investing kahit 20 pesos kapag IMG member ka. So, meron ding instant diversification kasi yung ininvest mo, automatic po yan, nakakalat siya dun sa portfolio na meron yung isang fund. Okay, so we have that safety and transparency kasi meron po yung audited financial statement na sinasubmit sa Securities and Exchange Commission yearly. Yan, so Big Four po ang nag-audit dyan. And next is the tax exemption. Kasi po kapag nag-invest tayo sa mutual fund, yan po ay exempted na sa mga taxes. SSS invest 3 billion sa mutual fund, so 1 billion kay PhilEquity, 1 billion kay Sun Life, at saka 1 billion kay BPI Investments. So just imagine mo, since 2018 po, nag-i-invest ng SSS sa mutual fund. Ito po yung mga sample ng mga mutual fund companies natin kung saan tayo pwedeng mag-invest through the Ramper Strategic advisors natin. Next topic natin is how you will calculate kung magkanong insurance ba yung kailangan mo. Yan, so dapat po yan ay times 10 years of your annual income. Kung kumikita ka ng 20,000 per month, so of course kumikita ka dapat ng 1 year is 240,000. So times 10 is 2.4 million dapat po yung ating insurance coverage. So bakit? Kung breadwinner tayo, kung sakaling mawala tayo, 'di ba instantly may 2.4 million yung pamilya po natin. Kapag ini-invest nila yan sa 10%, meron silang income na 240,000 yearly or 20,000 per month. So ganun po yung income replacement na tinatawag. So next topic is, i-compare natin yung short-term tsaka long-term care. Yan, short-term care, yan po yung benepisyo mo bilang empleyado. So kung wala po kayong HMO ngayon, I'm sorry to hear that, pero most companies po ay meron silang HMO. Yun po yung ginagamit kung sakaling magkaroon ng sakit or consultation. Yan po yung ano natin, di ba, yung health card, yun yung pinapakita natin sa hospital para po libre or walang cash out yung ating mga laboratories, procedure, or even yung ating hospitalization. So during our working or active life, 21 to 60 years old, meron tayong coverage from the company. So how about we retire, we resign, so hindi po natin yan madadala. So that's the time our long-term care will take care of us. So kailan mo ba dapat kunin ang iyong long-term care? So syempre habang ikaw ay nagtatrabaho at malakas kumita, dapat nagsisave ka na sa iyong long-term care para pagdating ng 61 years and beyond, meron kang health fund or retirement fund na tinatawag kasi dito sa Pilipinas, hindi maganda ang healthcare system. Kaya kailangan nating mag-ipon para sa ating healthcare fund. Yan. So, yan. So, ito naman, didiscuss naman natin yung ating total financial solution. Siyempre, yun yung pinag-usapan natin kanina, diba, sa X-curve concept. What if we die too soon? Anong sasagot sa atin? Life insurance. What if we live too long? Investment and long-term care. So, kailangan meron tayo niyan. Even, ang kulang lang dyan na hindi pa natin na-discuss emergency fund. Kasi, yan yung makakatulong sa atin para kumpleto yung ating financial plan. Kahit anong mangyari, hindi tayo magkakaroon ng problema kapag kumpleto natin yan. Okay? So, we will discuss naman ngayon kung ano yung feature ng ating
Kaiser Long-Term Care, how it works, 'di ba? Ito po yung mag-iipon tayo ng 7 years. After 7 years, wala na tayong gagawin. Maghihintay na lang po tayo ng maturity na 13 years na nag-accumulate and 20th year magiging cash value na yung ating pera. So, pag-usapan natin yung features ng isang Kaiser plan. So ito pong Kaiser ay 3-in-1. So bakit siya 3-in-1? So meron po siyang long-term care, meron siyang investment, meron po siyang insurance, at saka meron pa pong +1. So yung short-term care during the first 7 years. Ngayon, pag-usapan natin, ano pa ba yung ibang healthcare benefits during the first 7 years? So, meron tayong annual physical examination, basic 5. Ano yung basic 5? Urinalysis, fecalysis, complete blood count, merong ECG, sa babae may pap smear, so 40 years and beyond. Okay? So meron din tayong dental health benefits, yung for example, prophylaxis, yan, simple tooth extraction, simple filling, no, yung what's that? Yung pasta, yung pag temporary filling is unlimited, permanent filling, two teeth per year. Okay? So meron tayong member's choice ng room and board, 1,000 per day for this K100, at saka may annual benefit limit na 60,000 per year. So ano pong ibig sabihin? So during the first 7 years na tayo ay naguhulog sa Kaiser, sakali po na ma-hospitalize yung ating member, meron po siyang 60,000 na coverage na pwedeng maibayad sa hospital bill. Sa inpatient lang po ito, wala pong outpatient. And during the first 7 years, meron tayong tinatawag na waiver of installment. So, paano kung 1 taon pa lang na nakakahulog si client, bigla siyang kinuha ni Lord? So, hindi na po babayaran yung yung second year hanggang 7th year kasi po fully paid na po yung ating plan. May tinatawag din po tayong transferability sakaling mangyari yon. Yung first beneficiary po ang magmamana ng ating plan, automatic po siyang matatransfer, makukuha din po yung insurance. Okay? So what if ang cause of death ng ating client is accident? So another insurance coverage na 100% ang pwedeng makuha ng ating kliyente. Okay? So, meron din tayong tinatawag na family assistance. Yan po ay tulong para makapasok po sa ospital ang isang kliyente. Sa tulong po ng Kaiser Long-Term Care, makakapasok po at malalapatan ng lunas. Ngunit, kailangan pong magbayad kapag po lalabas na sa hospital. Yan, so ano pa po yung ating ibang coverage? 8-year onwards. Kasi tapos na tayong magbayad. So maghihintay na lang tayo ng accumulation doon sa ating health fund. Yan, so meron na tayong 10% annual health benefit. Pwede na rin po ang outpatient, covered na rin po yung maternity benefits, pre-existing illness, dreaded illness. Yan, so nag-accumulate na po yung pera natin. Sa plan po na K100, ang estimated na maturity value is 1.1 million. So, ang pera nyo po, kung hindi nyo kukunin, ay mag-accumulate pa po at kikita because of the investment component po ng ating plan. So, bakit ba the best ang Kaiser Long-Term Care? Kasi po, meron siyang investment, meron siyang healthcare, at meron siyang life insurance. So, kung babalikan nyo po yung ating na-discuss kanina about dun sa building a solid financial foundation, so 3 na po yung tinamaan nyo. Meron na kayong healthcare, meron na kayong insurance, meron na kayong investment. Sa isang plan pa lang po yan. So ibig sabihin, maganda siya kasi dun sa building blocks mo sa solid financial foundation, isang plan lang, pero unti-unti ka na nakakaipon dun sa 3. Yan. So ito yung mga benefits po natin. So si IMG po is do-it-yourself sa financial industry. Like any other membership platform,
So katulad ng SNR, 'di ba, nagpapa-member tayo to avail the discounts, to see all the mga partners na mga companies. So ganun din po si IMG. So dito pwede kang matuto ng about your personal finances. You have the access to our financial services kung alin yung kailangan nyo. You can receive training and support. Kailangan lang po ng oras nyo para mag-attend sa ating mga classes para po matuto kayo. You can save your money kung ano yung mga products na gusto nyo. You can earn commissions by sharing with other people kung ano yung mga natutunan po ninyo dito sa IMG. Yan, so kailangan mo lang maging member. Magkano yung membership? Sa Pilipinas po, 6,000 pesos. Sa ibang bansa po is per country po tayo. Check na lang po natin muna kung saan kayong bansa located. Yan, so ito po yung mga example ng benefits natin. For OFWs po, lahat ng insurance na to, itong naka-blue, ito po ay additional coverage ng isang OFW. Pag nagpa-member kayo, automatic covered na po kayo niyan. You also have 50,000 Fidelity Life, 100,000 personal accident insurance, 100,000 accidental medical reimbursement, meron na 100,000 na burial benefit, 'di ba? Meron pang accidental death benefit na 500,000, acts of terrorism 600,000. Lalo na po yung mga bansa natin sa Middle East, Israel, Russia, Ukraine, 'di ba? Yung mga kababayan natin na nandiyan, so coverage po sila ng acts of terrorism. Yan, so marami pa po tayong ibang financial products, marami tayong mga free trainings na pwede nyo mapuntahan. Kung gusto nyo po na exclusive discount, kailangan nyo ng service ng lawyer. We have partner as well. We are partnered with Palawan Pawn Shop. Kung malayo po yung lugar nyo at walang bangko, pwede po tayo magbayad dyan. At marami pa pong ibang mga platform. No, meron tayong marketing platform na kung saan pwede natin siya magamit para dun sa ating mga marketing strategies. Yan. So, meron din po tayong mga awards. We have a free HMO kapag po tayo na-hit natin yung certain target once we are a marketing director and senior marketing director pataas. Yan, so we have also yung mga plaque ng pagkilala during our annual convention. Kapag naging SMD ka, may libreng watch. So, I have the pins, SMD pin, watch, and also free HMO. Malaking tulong po yan, lalo na po sa panahon ngayon. Ano po? So ito po yung ating mga partner companies. So makikita nyo po dyan sa real estate, we are partnered with SMDC, Ayala, DMCI, Mega World, and other developers, malalaking developers. So si IMG po ay meron ng sariling bangko. So si Malayan Savings Bank, may sarili din po tayong insurance, Manila Bankers Life, and marami pa po tayong iba't ibang kumpanya na related sa atin. We also have our own buildings, Omnis Prosperity Tower. Yan, along Pedro Hill po yan. Hilpuyat pala, sorry. Yan, so dito i-share ko lang po sa inyo, this is to motivate you or to inspire you. So in my 8 years sa IMG, so nakapag-increase ako ng cash flow through the IMG business. I was able to retire from my 8 to 5 work. I also have my Kaiser Long-Term Care. Fully paid na po ako sa Kaiser Long-Term Care. Ang kasunod ko po na pinufulfill ay Everest, yung ating para sa funeral plan. So dito po sa IMG, natutunan ko rin kung paano ko masi-zero out yung aking bad debts, yung mga nagastos ko before sa pag-shopping. Ang natitira na lang po ngayon ay yung home loan ko dun sa condo. And it's self-liquidating na po kasi kumikita na po yung condo at yun na yung nagbabayad ng sarili niyang loan. Natuto rin po ako mag-invest sa mutual fund through the Soldibo and Atram.
And yun pong sa investment ko, I have my own house, fully paid dito sa Montalban, Rizal. Yung condo ko po, naka-loan pa yan sa Pag-ibig. So 28 years to pay, but I'm planning to pay it shorter. Katulad ng bahay ko, it was 30-year loan, pero binayaran ko po siya in 8 years. I also have a pre-selling townhouse in Camotes Island sa Cebu. So lahat po ng yan ay natutunan ko kung paano ko ma-achieve through the IMG Financial Education. Kaya po, napaka-thankful po ako na nakilala ko si IMG kasi dun po nagbago yung buhay ko at natuto ako kung paano ko pagkakasyahin yung aking kinikita para makapag-invest at para makapag-build na pagdating ng retirement ko, meron akong aasahan na mga passive income na hindi ko kailangan magtrabaho hanggang 65 years old para po pang-sustain sa akin pang-araw-araw na gastusin. Yan. So maraming salamat po and also book your next session, the financial check-up. I-book po ninyo dun sa mga nag-invite po sa inyo. Marami po ba kayong natutunan dun sa ating mga discussion? Yan, so hopefully, 'di ba, maganda talaga na maging part ng IMG. Kaya now na, mag-join ka na and also learn with us, no? Para makapag-start ka na rin na mag-build ng iyong solid financial foundation, makapag-invest sa iyong Kaiser, at makapag-share dun sa mga kapamilya po ninyo, sa mga kaibigan na hindi pa po naririnig ang tungkol sa ating financial education. Kasi IMG can change people's life. Yan. So, lahat po tayo, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit hindi pa natin kaya na magsimula ngayon sa IMG. Pero sigurado po ako na taon-taon madadagdagan yung edad natin, yung mga anak natin na dadagdagan ng edad, 'di ba, mas malalaki yung gastos at hindi po tayo makakaiwas dun sa two ifs of life. Lalo na po after the COVID vaccine, hindi very uncertain na ang ating life sa ngayon. So we just enjoy what it is every day, but also make sure to prepare for your future para sa mga taong umaasa po sa atin. We have to act on our financial needs and make the right choices. Kasi hindi man ngayon, di ba, bukas, pero kailangan mong mag-decide kung kailan mo sisimulan na magkaroon ng iyong financial independence. So sa lahat po ng nag-attend ngayon, meron kayong libreng 20,000 personal accident insurance for a year. Hihingi nyo lang po yung link paano mag-sign up dun sa inyong mga nag-invite po sa inyo. So currently, we have 18 million financially educated household. Yan. So yan po yung na-share na ng IMG. As of March 21, 1:20 p.m. So hindi ko pa po na-update kasi May na po ngayon. Yan. So maraming salamat po and let us stay connected. Ano ba yung mga nagustuhan nyo dito sa ating class today? So yan po ay humingi po kayo nitong copy ng checklist dun sa mga nag-invite po sa inyo para mailista nyo ano ba yung mga gusto nyong ma-avail dito sa IMG. Yan. So this is my QR code. You can barilin nyo lang po yan. Makikita nyo yung aking profile. You can request for appointment o kung ano man yung gusto nyong i-consult. No? I'm willing to help you. Yan. Thank you very much po.